Pag-usapan natin itong development tungkol sa kaso nitong si Senator Chis Escudero. Medyo magandang development, no? At merong sinasabi itong si Ombudsman Boying Rimulya na may nakikita na silang mga money trail. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. At hindi paper trail. Magkaiba kasi yung money trail at yung paper trail. At ito lately nga, bagamat tayo ay wala tayong naririnig lately na balita tungkol dito kay Senator Hambog Chis Escudero. Nung issue ng impeachment ni Sara Duterte, nung siya pa ang Senate President, ay 2-5 rito yung 2-5 yung kanyang press conference. Kahit na maliliit na issue, makikita mo, nagpe-press conference na. Bumabangka na kagad to sa mga reporters. Ngayon, na medyo sumasabit ang pangalan niya, na inalagaan niya for 27 years, na sinasabi niya, ngayon pa ako magkaroon ng anomalya na ang tagal-tagal ko na dito sa pagiging politician. 27 years ng araw. Ang masasabi natin dyan, siguro magaling ka lang magtago. At ngayon, nagka-booking-booking na. So ngayon, nawawala na, nami-miss na namin, Senator Chis Escudero, yung kahambugan mo. Nami-miss na namin yung kahambugan mo, nami-miss na namin yung kayabangan mo. Yung pagiging arrogante mo, hindi na namin nakikita sa media. Dati-rati nga, 2-5 yung press conference sa'yo. Lahat ng mga issue tungkol dito kay Sara Duterte, ang dami-dami mong katwiran. Ngayon, ano na? Nanahimik ang bigla. So ngayon nga, medyo magandang development. Merong mga nakikita na money trail leading to Senator Chis Escudero. At sabi niya rin na kung walang makikitang paper trail ang AMLAC, kasi magkaibang bagay yun, no? Yung paper trail, AMLAC ang magtitrace niyan. Pero sa ngayon, tinatrabaho nila Ombudsman Boying Rimulya yung money trail. Kasi nga siguro, at this point in time, wala talagang makitang paper trail. Kaya nga itong si di ba? Kung maalala nyo, doon sa hearing sa Senado, nung lumabas ang pangalan nitong si Jinggoy at si Joel Villanueva doon sa mga nasasabit dito sa flood control anomalies, nag-privilege speech itong si Jinggoy Estrada. Ang haba nung sinabi niya. At pagkatapos nung sinabi niya, kung gusto nyo, ngayon mismo, ora mismo, willing akong pumirma ng waiver para buksan ang aking mga bank accounts. Diba? Akala naman itong mga senador na ito, ganyan tayo kahihina mag-isip. Akala nila, sobrang tatalino nila. Natural, lalo na ikaw, Jinggoy, no? Medyo hindi lang first time sa ito yung ganitong kaso. Hindi first time kay Jinggoy Estrada yung mga ganitong klaseng problema. Natural, siguro kung ako man ang politician, kung ako man ang nasasangkot sa mga ganitong klaseng anomalya, alangan naman itago ko sa bank account ko yan, di ba? Hindi ko gagawin yan. Walang utak, bobo. Natural, hindi ko ilalagay sa bank account ko yan. Kaya kahit ako, titindig ako sa Senado, kung ako senador, sasabihin ko, kung gusto nyo, para mapatunayan kong malinis ako, ora mismo, mag-draft kayo ng waiver. Pipirmahan ko yung waiver na yan sa lahat ng bangko, na para makita nyo transparent ako, wala akong tinatago at wala akong perang ninakaw na nasa bangko. Pwede niyang sabihin yan. Kasi nga,
Hindi naman tayo ob di ba? Hindi mo ilalagay sa bangko yung alam mong later on pwedeng hanapin. Katulad nga niyan, di ba? Nagkaroon ng buli-bulilyaso. Nasanay kasi itong mga politicians na to, nung mga nakaraang panahon, lalo na nung panahon ni Digong Duterte, na anything goes sila. Sige lang, banat silang lahat. Banat dito, banat doon. Lahat ng mga close at kahit na hindi close hindi pinakialaman ni Digong Duterte. Sinabi niya, alam niyang may nangyayaring nakawan. Alam niyang may anomalya sa DPWH. Pero wala siyang ginawa. Anong ibig sabihin nito? Kinonsinti niya lahat. Dahil parang inaamin niya sa sarili niya, ginagawa ko rin naman yan. Sige lang, tirahin nyo ng tirahin niya, basta ako, wag nyo rin pakialaman dito sa mga ginagawa ko. Parang ganun Especially, yun nga, yung mga nakapaikot sa kanya. Yung mga tagapalakpak niya, yung mga tagatawa niya, pinabayaan talaga ni Digong Duterte. Hataw dito, hataw dun. So ngayon, nasanay. Nagkaroon nga ng sense of impunity. Itong mga ito. So ngayon, pati yung mga hindi naman ganong ka-close, na tumira din ang tumira dahil nga walang sumisita Walang naghahabol, walang nadidimanda. So ngayon, nangyari na nga, nasabit ang pangalan ni Jinggoy, nasabit ang pangalan ni Joel Villanueva, lumalabas na rito sa mga investigasyon, willing nga raw siya. Ilabas yung mga bank account siya, mag-waiver siya. Ganun nga yan, natural. Lalo na ikaw, Jinggoy, may leksyon ka na dyan. At pareho na rin tong sila, Chis Escudero at iba pa. Kung naniniwala kayo na isang araw ay may imbestigahan din yan, hindi nyo gagawin talagang i-deposit sa bangko yung mga pera na yan. Katulad na rin yung ginagawa nitong mga engineer. Itong sila Bryce Hernandez, sila Alcantara. Although talagang overflowing Overflowing ang pera. So hindi rin nila malaman ang gagawin talaga Yung iba itinatago nila, sinusugal nila, pero yung iba talagang mapipilitan ka rin ilagay sa bangko. Unang-una, nasanay nga sila na ilang taon na walang nangyayari, walang nag-iimbestiga. So, napilitan sila or siguro naging siguro parang hindi naman parang walang naghahanap, walang nagtatanong. Ilagay na natin sa bangko 'yan. Pero yung iba pinambili ng kotse na milyon-milyon ang halaga. Kailangan nilang gastusin Wala silang paglagyan. Wala silang paglagyan ng mga ninakaw nila. Dahil ganon kadami. Saan mo ilalagay ang 500 milyon? 600 milyon hanggang sa bilyon-bilyon na. Saan mo ilalagay yan? Siyempre hindi mo talaga ilalagay sa bangko lahat yan. Matatakot ka rin. Unang-una, yung AMLAC pag nagtrabaho, dapat na-question na nga yan Pero lumusot sila ron Hindi ko alam kung paano nilang ginawa yan. May mga daan-daang milyon na deposit sa bangko. Although hindi nga lahat. Pero sa dami, nag-overflow pa rin, inilagay pa rin sa bangko yung iba. Ang problema nga lang, bakit hindi na-question yan ng AMLAC? Ngayon, tapos na yan, nag-iimbestiga na ngayon, sabi nga ni Boying Rimulya, kung walang paper trail, ang ititrace natin dyan, money trail. So, ganito na nga ang ginagawa nila. Akala nila, lulusot na sila dahil walang paper trail. So, ngayon, ina-assume ko, itong mga taong ito, katulad ni Jingo Estrada, nila Joel Villanueva, at iba pa, itong sila Bongo, malamang-lamang, kung hindi nila tinatago lahat sa bangko yung pera nila, nakalagay lang sa safe yan. In the case of Chis Escudero, siguro ganun ang ginagawa niya. Ngayon, siyempre, may paraan naman ng batas. May nakita ko man ng money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Chis Escudero batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control project, nadiskubre ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Francis Escudero. We have 5 statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence we're looking to right now. Ayon kay Rumulya, dahil cash economy ang Pilipinas, dito nakatutok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH kasama nila dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. May paraan ng batas
paanong ititrace yung pera na yan. So, ito na nga yun ang ginagawa ng ombudsman. Nagkakaroon na sila ng mga lead. Kasi somehow, someday, gagastusin mo yan. At yung pinagkakagastusan mo yan, na milyon-milyon din na halaga, makikita yan. For example, namili ka sa Rustans, may nakapagsabi, nakita ko namimili yan. Halagang ganito kalalaking halaga ang binibili nila. O di, ang gobyerno, may karapatan naman na questionin ang Rustans. Isomon ang sino man pwedeng isomon diyan sa Rustans. Bigyan nyo kami ng record ng taong ito. Malamang ang ganyan ang ginagawa ngayon ng ombudsman. So makikita ngayon yung proportion nung kinikita mo bilang senador, sweldo mo monthly, as against yung ginagamit mo sa pamimili. At ganoon rin sa abroad. Pati yung mga pag-travel mo, nakikita yan. Proportionate ba? Gaano ba ang ginagastos mo sa pag-travel mo? Sa mga, kung madalas ka nagta-travel, kitang-kita yan. Ito lang ang sweldo mo bilang senador, pero bakit ang dalas mo mag-travel? Pagdating din sa Pilipinas, ang dami yung pinamili. Kita yan eh. So, kung ano yung mga establishment na pinaggamitan mo ng pera, pwedeng isomon ng gobyerno at makakuha ng information. So, malamang-lamang, ganyan na po ang nangyayari ngayon. At makikita nga doon sa amount ng ginagastos mo, yung koneksyon doon sa pera na naging komisyon mo. Makikita yan. Kasi walang panggagalingan eh. Hindi proportionate doon sa sweldo mo. So, ibig sabihin, iba ang source. Kasi sa gobyerno, pag hindi proportionate yung gastos mo sa sweldo mo, ina-assume ka agad yan na nakaw. Lalo na kung talagang sobrang lalaki, milyon-milyon, wala naman siguro magbibigay sa'yo ng tip na milyon-milyon dahil nagalingan sa pagiging senador mo. Wala naman sigurong hindi ka naman siguro nagkaroon ng sugar mommy na magbibigay sa'yo ng daan-daang milyon dahil ang pogi-pogi mo. So ngayon, yon ang sinasabi ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. At bukod dyan sa money trail na yan, may mga sinasabi siyang mga corroborative statements. May mga nagbigay na ng mga pahayag ng mga kanilang mga sinumpaang salaysay na sinasabi na ikaw nga ay sangkot dito sa mga sinasabing flood control project. So yun magandang development po. Dahil una, iniisip ko rin yan eh. Sabi ko parang ang hirap yatang patunayan na ang isang tao, ang isang politician or ang isang public servant, kung hindi nga i-deposit sa bangko yung pera, parang ang hirap i-trace dahil wala ng paper trail. Pero doon nga sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, medyo nalinawan ako na pwede nga pala. Makikita, gagastusin mo yung pera na yan. At aalamin lang ng gobyerno saan ka gumastos ng pera na yan. Ano-ano ang pinamili mo. Doon mag-uumpisa yan. Makikita at makikita yan na ang sobra-sobra mong ginagastos ay hindi na proportionate doon sa sweldo mo bilang isang taga-gobyerno. Kaya sabi ko, pwede nga pala. At ito nga lang, no, yung sinasabi nila, hindi ko sure kung isa rin si Ombudsman Boying Rimulya nagsabi nito, na sinasabi. Pero narinig ko ito kay Vince Dizon na meron daw mga about 60 people, more or less, ang magpapasko sa kulungan. Alam mo, nakakatuwang pakinggan yan. Dahil alam naman natin, yung mga heads na binibilang nila, mga presume or mga iniimbestigahan na talagang sangkot sa nakawan. Isipin mo kung 60 yan, sa ngayon initially. 60 na magnanakaw yan, na ilalagay mo sa kulungan. Ang worry ko lang, dahil itong daan-daang milyon na ninakaw nila, even billions, they can afford the most expensive lawyers in the country. At ang worry ko pa,
alam niyo naman ang legal process, ang tinatawag nating due process, ang due process of law dito sa Pilipinas. Especially nga kung lahat ng mga magagaling na lawyers sa kukunin mo na kayang-kayang laruin, kayang-kayang paikutin ang sistema. Dahil sa experience at dahil sa galing ng mga lawyers na di kalibre, yung mga tinatawag na di kampanilyang abogado, na lahat ng klaseng pandidelay, lahat ng klaseng manipulation ay kaya nilang gawin dahil sa laki ng kanilang pinoprotektahang kita dito sa mga ibabayad sa kanila. Ang worry ko nga dyan, magamit nila lahat ng weapon available to them para i-delay. Kung ikukulong man yan, baka ma-delay nila ng ma-delay dahil nga sa itong mga abogado na to ay sanay na sanay dito sa proseso, dito sa legal process, dito sa due process natin. Gusto ko sanang 100% paniwalaan ang binabanggit nila Vince Dizon, nila John Vic Rimulya na may mga makukulong na. Kaya lang, alam natin yung due process, medyo masalimuot. Hindi ganun kadali magpakulong kahit alam mo na ang mga taong ito ay may kasalanan. Dahil po na-exploit ng maigi yung tinatawag na due process. But then again, umasa po tayo na sana nga, at ang pagkakaalam ko naman, pag ang kaso ay na-file na sa sandigan, ay talaga namang may issuehan agad ng warrant of arrest. At sana, itong 60 na sinasabi initially, sana lahat ito ay walang bail na kaso. Sana lahat ito ay hindi po pwedeng magpiyansa. At nang sa ganun nga, itong mga politikong ito, itong mga public officials na to, na wala sa isip nila ang pagsiservisyo. Kung hindi, sinikap nilang mapunta sa upuan nila, sinikap nilang maging public official sila para nga magnakaw, para pagsamantalahan nila ang pondo ng bayan. Sana ang mga taong ito na sa ngayon ay suspect pa lang, pero alam naman natin, majority if not all of them are guilty. Sana magkatotoo nga ang sinasabi nitong mga opisyal na to na sila ay magpapasko sa kulungan. At sana wag silang mabigyan ng bail at makulong sila hanggat hindi natatapos ang kaso nila. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo, iparating natin sa ating mga opisyal ng gobyerno na tayong mga mamamayan ay nakamasid sa kanila. Hindi natin sila titigilan. I-share na rin po natin nang sa ganon dumami ang nakakaalam dito sa ating mga pinag-uusapan sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, huwag natin makalimutan mag-subscribe doon sa mga bago lang. At once again, magkita-kita po tayong muli.